Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Habol-habol tayo. Habol eh, no? October 1 to 15, maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo talaga na energy niyo lang ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Paki-check na lang sa ibaba ng video na ito. General reading tayo. Ala, ang dami. Sa guitars ko naman lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, or mangyari pa lang. Use your own intuition. Lawakan yung isipan nyo, ha? Ano man ang energy mo? Energy reading tayo. Ano man ang edad mo, ano man ang gender mo. Things will not always be this way. A change is coming. Mukhang magkakaroon na ng pagbabago sa aspeto ng buhay mo, kung saan man yan. Maaaring na dito yung, kung diba nagiging butterfly siya. Kumbaga, pagbabalat ng dating ikaw sa bago, going toward to a new. And syempre, trouble accusation, may mga tao pa rin na akasuhan ka. Or dahil siguro may mga gagawin ka na bagay na pagbabago sa buhay mo, na maaari yun ay kakaingit sa iyo, no? Or maaari naman magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, pagkakaunawaan, o talagang na din yung inggit o yung pag-uusapan ka ng mga tao na ayaw sa'yo o yung may mga masasabi. Pero syempre, what comes din naman sa'yo dito is being a hungry person, ano, maaring may mga bagay na nagiging hungry ka, hindi sa pagkain, ha? halimbawa, hungry ka na kumita ng pera, hungry ka na gawin ito, hungry ka na gawin yun, na gawin yaan, mga ganun, ano? Kumbaga, hungry ka na makamit mo yung pangarap mo sa buhay mo. Maaring iba sa inyo, there's a business na related to foods, ganyan, maaring ganun. Maaring magkakaroon, kung ano man mga sitwasyon na yun, magkakaroon ng mga pagbabago, no? Dahil sa pagiging iyong hungry person. Siyempre, maaari ko is related to a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Same energy mo, no? And dealing or relationship with a woman with a blonde gray or a white hair. Pwedeng ikaw ito or pwedeng someone. Pwedeng itong tao na ito is maaring nagkaroon siya ng transformation sa'yo. Maaring halimbawa, friend mo siya. Halimbawa lang, example ko lang naman. Halimbawa, friend mo siya, no? Tapos nagkaroon kayo ng tampuhan, no? Maaring ganun sa iba. Sa iba naman sa inyo, maaring itong tao na to ang makakatulong sa iyo how you transform. Ganyan. Kung ano man yan, kung sino man yan, or maybe you are dealing dito, maaring kapatid mo, ikaw, or someone is connected sa iyo. Maaring connected siya sa business mo, connected siya sa trabaho mo, connected siya sa kung saan man yan. And happiness is coming. Sabihin is magkakaroon ng kung there's a transformation coming into your life, kung sa aspeto ng buhay mo yan, sa love life man yan, o sa trabaho mo, or sa pera mo man yan, or with something, idea, ganyan, there's a hope, no? And there's a happiness na magaganap sa pagbabago ng buhay. And syempre, paglaya rin ito, no? Kasi naman ang dami niyang ibon, no? Also, di sa paglaya sa isang sitwasyon. Kumbaga, for being a caterpillar, magiging kang butterfly. O maaring ilalaya mo na yung sarili mo sa dating ikaw ay nasusunog at walang nangyayari into your life, no? Kung sa mga all you need, no? Family matter. Maaring may mga family matter situation, pwedeng with comes sa family matter, pwedeng sa kung ikaw is may karelasyon or sa may asawa, ganyan, sa side niya or sa side mo, ganyan. Or maybe kung saan matong family matter na ito, ano ba yun? Maaring may mga tao. Pwedeng sa trabaho rin yan, ha? Kasi andito rin to, eh. Tsaka dito yung ibang tao, eh. Maaring may mga tao na hindi ka gusto, ayaw ka, o insecure, or bitter. No? And, syempre, great happiness. Oy, congrats, ano? Dahil nga, sa iyong pagbabago mangyayari sa buhay mo, no? Maaring talaga na magkakaroon ng ganito. Ay, magkakaroon ng ganito pala. Yan. No? Sa iba sa inyo. Yan. Siyempre, may mga great happiness into your life. Happiness and the great happiness na. As in, nangyari na, no? Kumbaga, nagkakaroon ka na ng level up this time sa buhay mo. Very good yan. No? Or sa iba sa inyo is you need. No?
and taking vacation physically or mentally. Andito yung sitwasyon na maaring there's a happiness, a great happiness na maaring nahandito ka sa sitwasyon mo, mas magiging calm yung buhay mo this time, or nahandun ka na sa sitwasyon, may mga bakasyon, o kaya naka-recharge ka na, rejuvenate ka na, nagkaroon ng mental peace sa buhay mo this time, ano, maaring gano'n. So, iba sa inyo is maybe you thinking about traveling, malayo man yan o malapit, maaari na doon ka. When it comes sa mentally, there's a mental peace situation, maaring ganun ang magaganap o mangyari sa'yo. Or mas magiging okay ka na than the past situation, ano. Tingnan natin ang iyong energy. 1 to 15. Ay, syempre may increase din sa'yo, no? Yan, no? There's an increase in a material wealth or spiritual growth. So, iba sa inyo, dahil nahandito si happiness, si great happiness, caterpillar, at si frying pan, handito kasi sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng spiritual growth. Siguro, it's more enlightenment, no? Siguro yung mga bagay na babaguhin mo na talaga. Magkakaroon ka siguro ng awakening sa iba when it comes to spiritual growth mo, no? So, iba sa inyo, syempre, is nahandito na rin si happiness and the great happiness. Andito rin si hammock. And nandito yung thinking with the fry pan, thinking of the materials things, no? Ando na yung magkakaroon at nakafocus ka na doon to gain, no, o to increase yung kaperahan mo. O may mga idea ka na may isip na this time para makaahon ka sa hirap ng buhay. O kung saan yan, sa pera man yan, sa relasyon man yan, sa trabaho man yan, no, pasok mo. Energy ni Sagittarius. Universe, tapos na to. Ano ba tong card mo? Nagwawala. Okay. Okay, ang energy mo, this 1 to 15, no? So, 1 to 15, may mga point ng buhay mo na medyo para nakakaramdam ka siguro ng mga depression, stress, o kaya andin yung you feel in a dark place na parang nawawalan ka ng pag-asa. Pero ang nakikita ko sa'yo dito, kahit may konting lungkot, kahit na there's a failure or may konting kasiyahan o mga naging thinking of negativity, ang nakita ko dito is kinakailangan mo, no? Kinakailangan mong magpursige at magtiyaga. Kaya nahandito to, no? Kinakailangan mong gamitin to si frying pan. Hindi dahil sa magalit ka o mainis, hindi yun. Being a hungry person, no, na makamit yung happiness na gusto mong tahakin sa buhay mo. Yun ang sinasabi dito. Kaya, kung 1 to 15 is you feel negative or feel depressed at may mga bagay na hindi mo makamit in a 100% of completion, ito na siguro, huwag kang mapanghihinaan ng loob. Huwag kang mapanghihinaan ng loob, kinakailangan mong magpursige at magtiyaga, no, dito. Sa iba sa inyo, siguro handun talaga yung depression, pero huwag kayong papatalo sa depression, sa chronic stress or chronic fatigue. Siguro sa iba sa inyo, 1 to 15, pagod, makakaramdam kayo ng pagod. Yan, siguro nga sa trabaho, ganyan, sa mga bagay na iniisip, sa paligid, kaya nahandito rin si hammock, no, kaya sinasabi sa iyo na it's time to relax, it's time to recharge, no, it's time na kailangan mo bigay ka rin ng time. Kung gusto mo magbakasyon ka muna. Kailangan yun, no? Kung medyo nafe-feel mo talaga na medyo stressful yung paligid, no, sa'yo. Kaya medyo nabibigatan yung energy mo dito sa akin, sa nakikita ko. And try to make it balance, no? Ang nakita ko, kailangan sa'yo this time is a clarity sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Yan, medyo, sana hindi ka magkaroon ng sakit, ano? O baka iba sa inyo, dahil sa medyo weak, baka magkasakit ka. By 1 to 15, baka may konting maramdaman kang pagod, sakit, o feeling tired, o kung ano man yan. No? Sana hindi ka magkasakit. Yung mga bagay kasi na napanghihinaan ka, no? Huwag ka mapanghihinaan. Tingnan natin ang parating. Anong parating kay Sagittarius?
Uy, uy, uy. Okay. Okay, parating sa iyo. Uy, it's a blessing, no? Ang parating sa iyo this 1 to 15 is may matatanggap ka raw. Maaaring makakatanggap ka ng blessing, malaki man o maliit yan, makakatanggap ka ng blessing. Pwedeng makakatanggap ka ng tulong with someone, no? Pwedeng sa mga tao na makabibigay sa ano, pwedeng dito kay fair woman or someone who's connected you, no? Yan, magkakaroon ka ng blessing or may mga darating na gift, pagtulong. Andito ka na rin sa sitwasyon mo na parating sa iyo, makakaramdam ka rin ng ano pagkagaang ng ano, situation. Medyo magiging magaang ang mararamdaman mo this time. Also, sa beginning, ibig sabihin may magtatapos sa buhay mo, no? Andito kasi sitwasyon na you find peace also. Magkakaroon ng mga healing situation kung nagkaroon ng mga, kung may mga panghihinas, masamang pakiramdam, maaaring magkakaroon ng healing situation dito sa'yo, or there's a recovery situation. Kung titingnan ko siya dito, magkakaroon ng recovery sa ibang aspeto ng buhay mo. Pwede siya sa iyong material situation, no? Or pwede siya sa health issue. Yan. Maari din na meron kang nang uumpisahan na isang sitwasyon sa buhay mo. May sisimulan ka, uumpisahan, o sisimulang muli. Yun ang nakikita ko dito. May mga bagay na magtatapos. Siguro in the past, nagkaroon ng pag-isolate, nagkaroon ng mga failure situation, pagsisisi, may loneliness situation, hindi na maganda yung sitwasyon. And this time, ang nakita ko sa'yo dito is you move on. No? Ang nakikita ko sa iyo. You try to make it balance yung situation mo ngayon. And also, ang nakikita ko dito is, there's a new beginning happening to your life. Nakikita ko. May tao na maybe a part of the family, ako nakikita, may taong ko-connect sa'yo. Someone want to commit. Pwedeng a part of the family, pwedeng karelasyon. Yun na nakikita ko to. Ang nakita ko to, hihingi siya ng payo or someone's give you an advice. Vice versa tayo. Or pwedeng tulong din siya, no? Support or ano. Yun ang nakikita ko. May makikita rin. Ako nakikita dito. Maaari may makikita ng mga mahal sa buhay. Pwedeng karelasyon, pwedeng family, pwedeng persons connected sa iyo. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. This 1 to 15 October. Ay. Uy, ano ba yun? Yung card mo, hindi ko mahawakan. Bakit kaya? Dapat iwasan ni Sagittarius. Okay. Okay, ang dapat mong iwasan to 1 to 15, yung mag-doubt ka sa mga gagawin mo sa buhay mo. Yan. Yung mag-doubt ka, yung maghintay ka lang. Ganyan. Siyempre, huwag ka rin magmamadali, no? Okay naman mag-doubt, pero kung puro doubt at wala ka na ma-actionan, di forever ka nagda-doubt, di ba? Walang mangyayari sa buhay mo. Yun. And syempre, you need to be very careful, no? Mag-ingat ka rin. Mag-ingat ka sa mga sasabihin mo, sa mga movement mo, sa mga actions mo, sa mga decision mo. Yun ang mga pag-iingatan mo, no? Pag-ingatan mo rin yung i-delay yung mga bagay. I-delay yung mga bagay-bagay. Tulad nga sabi ko sa'yo, diba, don't doubt. Huwag kang mag-doubt. Iwasan mo yung lack of direction ka, iwasan mo yung mas stuck ka in a situation, tsaka yung bigyan mo ng limitation yung sarili mo. Hindi ko naman sinasabi na gawin mo ang lahat ng kahit mali. Siyempre, when it comes sa mali, mag-gay ka ng limitation. Pero yung lilimitahan mo yung sarili mo na magda-doubt ka sa sarili mo na ay baka hindi mag-success, baka hindi maging maganda yung result. Paano mo malalaman kung puro ganun? Paano mo malalaman kung hindi ka nag-aksyon? Diba? As long as confident ka sa gagawin mo, as long sasabihin mo, at hindi nga ako confident kaya hindi ko nagagawa it's up to you kung gusto mo talaga magpa-stuck. Iwasan mong magpa-stuck in your situation, no?
Iwasan mo malack of direction ka. Kasi, kung ano yung mga bagay na meron ka sa ngayon, it's pointless. Alam mo kung bakit siya nagiging pointless. Ikaw rin mismo kasi maari ang maglalagay sa sarili mo dyan o naglagay sa sarili mo dyan, di ba? Kaya, nasa sa'yo yun. No? Personal power mo na to. Yun, iwasan mo yung anticipation, yan, yun din. At saka yung ma-out of control in your situation, yan, iwasan mo yun. Gawin na ang dapat gawin. Huwag nang tsaka na lang, bukas na lang, sa isang linggo na lang. Kasi pareho lang yun eh. Gawin mo man yun sa next bukas o sa next week. Pareho lang yun. Ang different lang siguro is pag nagawa mo na agad yun at hindi mo pinagpaliban, makakahinga ka na maigi. Diba? Makakapag-relax ka na. Mas maaga ka makapagpapahinga. Example ko lang yun, diba? Yun ang kinakailangan. Pero nasa sa'yo yan. Tingnan natin ang iyong love. Mag-ingat kayo, hindi ko lang alam kung sino yung kailangan magpa-doktor, magpa-check up, or there's a confined situation ako nakikita dito. Baka may mga kailangan ng magpa-check up dyan, no? Love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Oh. Something wrong. Something wrong. Tingnan natin, ha. When it comes sa love. So, iba sa inyo, family, ha. Okay, when it comes sa love. Connected ka ba kay Leo? Okay, when it comes sa love, kung kayo single, this week kasi, no, 1 to 15. 1 to 15, ang nakita ko dito is, sa iba sa inyo, family to, or sarili mo, no? Ang nakikita ko sa'yo dito is, by this 1 to 15, may tao na magko-confess sa'yo. Pwedeng family, pwedeng karelasyon, pwedeng babae. Sa iba, no? Sa iba babae ito. Sa iba dito is, maaring you're thinking about a twin flame or relationship kasama sa trabaho yan. May tao, basta may tao magko-confess sa'yo. May tao siya magko-confess sa'yo because of the situation na want to be stable. Because of the situation na want to success. Pwede siyang pera, pwede siyang business, pwede siyang any situation of achievement, no? Yun na nakikita ko. May i-confess siya sa'yo about dun sa sitwasyon na yun. And then, sa iba naman sa inyo ay kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, ang nakikita ko dito, they want to start fresh. No, hando yung getting together. Gusto niya ng getting together sa'yo, want to be stable and still care. Vice versa tayo, no pointed name, wala pangalan mo dito. Gusto niya uli ng getting together sa'yo. Nitong tao na ito. Kaso, ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, maaring pag nakausap mo ito, no, or vice versa tayo, pag nakausap mo ito, kasi minamanifest ka niya. Pag kinausap mo ito, maaring may mga bagay na hindi niya masasagot sa iyo. Maaring may mga bagay na iiwasan niya na sagutin. Maaring ibahin niya yung tanong, ibahin niya yung sagot. Basta palilikuin ka niya. Palilikuin. Magkakaroon ng likong-likong kasagutan, mga ganon. Kasi meron siyang gustong iwasan, no? They hiding something kasi ang nakikita ko dito, no? Maaring talaga, kaya kayo nagkahiwalay, siguro hanggang talaga yung pagsisinungaling, hando yung paglalay, hando yung betrayal, pagtataksil, manipulative man yan, o talagang ang dami niyang pagsisinungaling na ginawa sa'yo, maaring ganun, no? And hanggang sa dumating na lang, yung isa sa inyo is napagod at parang naiwan sa ere. Pero they still manifesting yun, no? So nakita ko dito kasi gusto niya magkaroon ng pagsasayos. So iba sa inyo, this is your friend. No, ang nakikita ko dito. There's still burden sa nakikita ko dito. Wish ka pa rin naman niya sa nakikita ko dito. Still wish. Maaring hindi man siya nag-hide sa'yo, pero andun yung, alam mo yung pagmamatsyag. Maaring minamatyagan ka niya, tinitingnan ka niya sa yung social media, or
or pinagtatanong-tanong ka niya, basta may pagmamatsyag ako nakikita sa inyo. Nakikita ako dito sa sitwasyon. Kung kayo naman is in a relationship nitong tao na to, is nakikita ko naman yung happiness, no? Nakikita naman yung happiness nyo, maaari may mga isi-celebrate kayo, malaki man o maliit, or maybe a little goal situation, maaring you celebrating something na goal sa buhay when it comes indeed sa relationship na to. Maaari rin na may sasabihin ka sa kanya or siya may sasabihin siya sa'yo. Ganyan. Siguro ano to, achievement in life. Yun ang nakikita ko dito. Magkakaroon ng celebration or something getting together sa iba sa inyo, ganyan. Kung medyo magkahiwalay kayo, magkakaroon kayo ng getting together, or may i-confess siya sa'yo, may sasabihin siya sa'yo about something. Maganda naman siya, kaya huwag ka mag-alala. Hindi naman siya pangit. So, iba naman sa inyo, yung karelasyon nyo, ikaw or siya, may konting itatago sa'yo. Pwede siya magsisinungaling, pwedeng may isisinungaling siya sa'yo. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta yung money? 1 to 15 ni Sagittarius. Oops. Okay. When it comes sa money mo, andito ka naman sa sitwasyon mo, oo, medyo mahirap sa iba sa inyo, no? Pero pilit mo naman na, ano naman yung, ano ba yun? Yung strong will mo when it comes sa money mo. Yung manifesting money, hindi yung ginagawa mo naman yung lahat pagdating sa money mo. Ginagawa mo ang lahat na kahit minsan, oo, may mga dissatisfaction, may mga lungkot, no? Pero, you have an ability para maiangat yung sarili mo. Nasa sayo na. Ang kailangan mo lang siguro is manindigan. Huwag ka lang mag-manifest. Kailangan mo rin kasi mag-action. Kailangan mo rin maging very creative. Kailangan mong mag-focus to your intention. Kailangan mong i-create yung money mo in a good way. Kumbaga, gamitin mo yung wisdom, talino, o yung creation mo dito, no? Kasi you have an ability to change yung situation mo, no? Dito. Kailangan is strong will or manindigan ka na ma-achieve mo yung successful when it comes to money. May mga bagay lang talaga na kailangan mo i-let go. May mga bagay lang kailangan talaga na you need to walk away. Yun ang nakikita ko sa'yo. Magpigil ka. Konting pagpipigil pa. Huwag lang yung withdraw ng withdraw, labas ng labas. Pigilan mo pa yung sarili mo, no? Kumbaga, ikaw lang kasi makakapag-change nito, no? Pero sa iba naman sa inyo, maaring meron kayong ginagawang creation this time na maaring yun na makapagpapabago sa inyo. Kumbaga, you have an idea, no? Sa iba sa inyo. And gawin nyo yun, i-force nyo. Advice. Ang advice sa iyo, ay, ano ba yun? Karating sa baba. Okay. Okay, when it comes sa advice. Puro ano to Okay, when it comes sa advice, you need to be strong. Ang sinasabi dito, you need to be strong. Kailangan mo daw talaga na manindigan. Kailangan mo daw na you need to follow your heart, no? Dito sa situation mo. Create your idea to reality, kumbaga, no, ang sinasabi dito. Kailangan mo, you need to move forward. May mga bagay talaga na kailangan mo mag-move forward. May mga bagay kailangan na, this is a time kasi na this is a time to step up. Kumbaga, gumawa ka ng mga bagay na may purpose. Always have a clear mind, or kailangan mo talaga ng mental clarity this time, kung ano ba yung gusto ng puso mo, ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo.
And then, mag-focus ka doon. Yung sinasabi dito, no? Kailangan mo rin kasi is to stand up for your belief. Ang sinasabi dito, kailangan is to focus sa iyong goal this time, ano, sa nakikita ko dito. Mag-move forward ka. Yung iba sa inyo na may pagka-leadership, kumbaga, marami kasi sa Sagittarius, you born as a leader, eh, no? Kaya, kayo lang talaga ang makapagpapabago ng buhay niyo this time. No, huwag ka lang matatakot at huwag ka magda-doubt sa sitwasyon mo, no? Dito, may mag-a-apology sa'yo. Hindi man siya mag-apology, magpaparamdam siya sa'yo ng apology. Arigato namaste, God bless.